kaibigan. Good morning sa inyo lahat. Ito na naman ako nag-travel na naman ako papunta sa appointment. Medyo mainit ang weather dito sa amin ngayon. Mayroon sila warning sa init. Napunta ko sa bus stop. Ano naman ang chemo ko ngayon, mag-start naman ang chemotherapy. Kaya mayroon naman kaunting ano na naman sa akin ngayon araw, starting ngayon araw. Alam niyo na kung mag-chemo, kung anong mararamdaman. Tapos mag-ano pa ako, may blood test pa ako. Mga kaibigan. Kumaan yung maraming nag-ano. Kasi hindi naman yun ang akitan ko. Bus. Yan. Ay, naku. Akala ko hindi yung bus. Wala pang tao dito sa taas, mga kaibigan. Buti naman hindi ako na-delay sa hintay. Kasi minsan pagpunta ko nakaalis na. Buti ngayon pagdating ko pagdating din ng bus. Naakitan ko. Walang katataw dito. Wala. Ano daw ngayon, mainit daw ang araw ngayon. Ngayon mag-aano na naman ako sa chemotherapy ko. Ito na ang problema ko sa ang problema ko sa sarili ko. Wala na, ito na lang yung dahil sa bone marrow ko. Ang bone marrow ko na lang ang may problema, ang kaibigan. Kaya ang chemotherapy ko hindi pa na mawawala, kailangan ko pa na
chemo. Parang namamuti yung mukha ko. Hindi naman ako nagpurgos. Ito ang naiba. Hindi naman ako nagpurgos. Mga kaibigan. 134 to Lawrence Street. Meron ko tayo sa yan ang labas. Ayan. Yan ang kaibigan. Lewis Road. Medyo maano ang langit ngayon. Maliwanag pero may itim-itim din doon. Pero ang signal ngayon mainit daw. Mainit daw ngayong araw. Kaya nag-warning sila. Nag-ingat sa sa weather ngayon mainit. Coney Hatch Lane. Mga kaibigan. Mainit daw ngayong araw. Mga kaibigan. Sana gumaling na ako sa sakit ko, mga kaibigan. Sabi ng doktor, 134 okay na yung ano ko, yung leukemia Lawrence ko. Street. Medyo okay na. Wala na. Pero ang bone marrow ko ang may problema. Kaya sabi niya, ang chemo ko, hindi pa kailangan continue ang pag-chemo ko. Di, sabi ko, okay lang. Ryan Barnett Road. Wala akong problema dyan. I-continue ko talaga para kahit anong mangyari, sinusunod ang sinasabi ng doktor. Yan mga kaibigan ang sa akin. Kasi nahirap na kung mayroong mangyari sa akin na hindi ko sinunod ang doktor. So magkaroon pa ako ng pagsisisi sa sarili ko. Kaya ito lahat ng sinabi ng doktor kailangan ko gawin. Sinusunod ko lahat kahit anong mangyari hindi natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Wala nang sisihan. Kasi sabi nila, sabi ng mga matatanda, kahit ano pang ano yan, kahit ano pang sinabi ng doktor, kahit pa anuhin kung talagang kailangan na tayo kunin ng Allah, wala na tayong magagawa. Kailangan harapin natin ang patunayan, katotohanan. Kaya gamutin lang ang sakit kung magagamot. Kung hindi na magagamot, so wala na tayong magagawa doon. At least magpusige tayo magpagamot. Katulad ko magpusige ako magpagamot kahit anong nangyari sa akin. Hindi ko alam na basta walang sisihan. Wala akong pagsisisi. Ang pamilya ko wala din masisisi sa akin kasi ako yung nagpapagamot naman. Kaya ayan ang masasabi ko mga kaibigan. Sa ngayon, malakas-lakas naman ang katawan ko, strong na ako. Sa pakiramdam ko, strong na ako. Pero ang nararamdaman ko pa sa sarili ko, madali pa ako mapagod. Halimbawa maglakad, madali pa ako magpapagod kung malayo ang lalakarin ko. Yan ang napapansin ko sa sarili ko. Madali ako mapagod. Ang pinupuntahan ko ngayon wala nang iba kundi mag-appointment lang para puro appointment ang pinupuntahan ko sa hospital, follow-up check-up mga kaibigan. Wala na akong ginagawa ngayon. Hospital bahay na lang ang ginagawa ko.
kaibigan. Ngayon, inagahan ko kasi mayroon ako mauna blood test bago ang chemo. Blood test muna ako. Actually, ang blood test ko every week. Kailangan ako mag-blood test kasi minimonitor nila ang blood pressure ko at saka yung lahat-lahat na minimonitor nila. Kasi kung may bumaba sa check ko sa dugo, yun ang huli. Ma-stop ang ma-stop ang pag-chemo ko kapag may bumaba. Kaya ngayon nakikimo nila na ako kasi medyo okay na lang daw ang ko. Medyo okay ang blood ko ngayon. Ang blood pressure ko at saka yung mga immune system ko medyo okay daw. Sabi nila. Kaya yan. I-startan nila na ngayon araw. 1 week hanggang sa next Monday. Saturday and Sunday wala akong chemo. Saturday, Sunday, Monday to Friday lang. Kaya yung 2 araw ko pang chemo sa next week, Monday, Tuesday. Ang chemo ko. Kaya equivalent to 9 days. Lahat. Pero 7 days lang ang injection ko. Sa Sabado at Linggo wala akong injection. So aywan ko ngayon kung ano naman ang ko sa blood test, ang result kasi iti-check ngayon ang ko, blood test ko na naman kung ano naman ang resulta. Mga kaibigan, inaano ko lang, binabaliwala ko na lang yung kung ano ang ko na maliban lang kung may nararamdaman akong masama sa sarili ko. Tumatawag na lang ako sa mga anak ko. Ganito ako. Sinasabi ko naman sa kanila, katulad nung sabi ko, mag-game ako ngayon. Pinapaintindi ko sa kanila para alam nila. Start na naman sabi ko. Para alam nila ako ay nagkikimo ngayon. Kasi siyempre kung nagkikimo ka, mayroon talagang konting na mararamdaman kahit pa paano, mga sakit ng ulo, tapos dizziness, ganyan. Pero kung katulad sa nakaraan, wala akong nararamdaman masama sa nakaraan ng chemo ko. Okay lang ang chemo ko kahit wala akong nararamdaman masama. Pati pagkain ko, okay lang. Iwan ko sa ngayon kasi bali 2 linggo na nakalipas yung dalawa o 3. Pang 3 weeks na yata yan, mag-pray na lang ako sa kung ano man ang mahinatnan ko. Sana okay ang lahat na ngayon araw wala akong maramdaman sakit. Tapos sa pagkain ko wala, palagi may appetite. Sana hindi ako mahamo sa pagkain kasi yan lang minsan pagkain ko minsan hindi ako makakain kasi sama ang pakiramdam ko. Kapag sasakit ang ulo ko, hindi talaga ako makakain ng pagkain. Kailangan wala yun. Wala na akong ininom gamot ng yun na lang isang gamot ininom ko sa blood pressure. Yun na lang. Kaya nag-iingat na lang ako mga kaibigan sa nararamdaman ko. Nandito na kami sa Muswell Hill. Muswell Hill.
inyo.